Hello, magandang gabi, magandang umaga, o magandang hapon kung nasa mang lumalop, lupalop. Sorry kami sipon ako, lumalop. Lupalop ng mundo right now, Gerard Claudio here. And I'm really excited guys to have this live with you today. And sa video na to guys, ang pag-uusapan natin, isang perspective sa network marketing business natin na magpaparami ng pay-in mo. Yeah, grabe, no? So, ano yung isang bagay na yun? Gusto ko tong i-discuss today. Actually, pinost ko na to. Meron akong isang written post, no? Text-based na post 2 days ago. Ah, yung sabi ko dun sa post, ito yung magiging topic natin dito. Kung gusto mong seryosohin ka ng mga prospect mo, seryosohin mo ang network marketing business mo. Kung gusto mong seryosohin ka ng mga prospect mo, seryosohin mo ang network marketing business mo. Napansin nyo ba na may mga prospect tayo na pinagtatawanan ang business natin o negosyo natin? O meron kang mga ina-approach na hindi nila sineseryoso, ikaw personally? Probably, may possibility na may mga experience sila before sa network marketing. Possible yon. Possible din kasi guys na, alam mo yun, hindi talaga sila naniniwala. Pero majority of the time, ang dahilan kung bakit hindi ka sineseryoso ng prospect natin, ito guys, pasensya na dahil gusto kong sabihin to, is dahil sa hindi mo sineseryoso yung negosyo mo. So, pag-usapan natin sa video na to, how does it look like nang isang nag-pay in sa network marketing ay masasabi niyang sineseryoso niya yung negosyo niya? Okay lang ba pag-usapan natin yun? By the way, if kung first time mo dito nakikinig sa akin and kakaklik mo lang ng follow, my name is Gerard Claudio. I am an active network marketer. Hindi lang po ako nagdi-discuss. Yes, I have courses dito. I have digital programs. I offer mentorship for network marketers. But technically, I am a network marketer by heart and I believe in this industry. Naniniwala po ako sa industriyang ito. Dahil po sa negosyong ito, marami po ako natutunan. I discovered a lot about me. I discovered a lot about my skills. I discovered na yung marami pala akong kailangang i-develop na mga essential or necessary na mga skills na dito ko natutunan dahil dinala ako dito ni Lord sa network marketing. I respect the industry, but I am not also blinded or naive na isipin na marami ring nangyayari na hindi tama sa industriyang ito. And I'm fully aware of that. So, actually kahit naman saan pagkakakitaan, meron namang hindi tamang pamamaraan ng paggawa. So, ang goal natin dito sa page ko is for us to have the, alam mo yun, tamang pananaw sa negosyo na pwede siyang gawin ng tama. Agree ba kayo doon? Type nyo nga agree, type nyo heart. Click nyo heart dito kung nag-agree kayo. Kaya siyang gawin ng tama. Naniniwala ako ng tanging paraan para lumago o mag-solid ang network marketing business natin kung gagawin siya ng tama. Kung gagawin siya ng tama. Yes, maraming mga umangat, umasenso sa network marketing dahil may mga first movers advantage, yung mga ganun, yung mga, kung titingnan mo sa labas, parang sinuwerte sila, di ba? Kasi nakaposition, whatever. Yung mga ganun, like, let's take it, like, possible na natsambahan. But ako hindi ako niniwala sa tsamba eh. Pero alam mo yun, natsambahan. Pero ano bang gusto mong klase ng success? Is it success by chance or success by design? So ako, ang ina-advocate natin dito na ang network marketing is pwede mo siyang ma-build ng success by design. Agree ba kayo? So yun ang goal natin dito na i-build mo yung network marketing business mo na dinisenyo mo siya kasi may finalo kang pattern. Hindi dahil sa hinipe mo, hindi dahil sa nagsinungaling ka, alam mo, alam mo yun, nag-pretend ka na hindi naman ikaw somebody. So anyway, so yun yung paniniwala ko dito. I believe na the only way for us to enjoy our network marketing business kung tama yung pagkakagawa natin. Agree ba kayo? Type nyo agree, type nyo yes, yes, tama ka dyan. And all. Anyway, so going back, ano ba yung isang way, ano ba yung isang paraan para ma-build natin ng tama or mas maging solid yung mga pay-ins mo? Kailangan guys, seryosohin ka ng mga prospect mo. And para seryosohin ka ng mga prospect mo, isa lang, unahin mo muna, sineseryoso mo ba ang network marketing business mo? Maraming pumapasok sa network marketing na ang tingin nila sa network marketing para siyang pumasok sa loto or sa casino. Malalagay ako ng pera tapos tingnan natin kung gagalaw or hindi. Ang isang tunay na network marketer, hindi ganun yung tingin. Alam niya ang network marketing ay may pattern, may format, may flow para umangat. Hindi po ito tsambahan lang. Kasi sa totoo lang, akala natin ganun talaga. Kaya pa nagde-decide tayo, kukunin ko yung pinaka
Ay, mga ganun, like you get that. Like, we have those kinds of thinking sa negosyong ito. Pero alam mo, ang pinaka-exciting na part, guys, na na-discover ko sa tagal ko sa pag-network, merong pattern ang umaasenso dito. And isa sa mga pattern na nakikita ko, ang mga umaangat sa network marketing, tinitingnan nila to na legit na business at tinitingnan nila tong negosyong ito bilang isang tunay na negosyo. Okay. Oswaldo Pedro, Jofer Gutierrez, hello, kamusta kayo? Yes, Jofer, see you bukas sa webinar. October 25, 8 p.m. Okay? So, gusto ko lang sabihin to, no, mga ka-network, na wala namang madali na legit na pagkakakitaan. Walang madali. Pero mas magiging madali siya kung alam mo kung ano yung flow o pattern na ginagawa mo. Maliwanag ba? Type nyo nga clear kung maliwanag ako. And isa sa mga bagay na gusto ko lang, isa sa lang sa mga bagay na gusto kong encourage sa inyo is take your network marketing seriously. Tingnan mo siya as seryosong negosyo. So, bago natin pag-usapan kung ano ba yung mga katangian ng isang network marketer na sineseryoso yung business niya versus sa hindi. Pag-usapan natin yung hindi. Okay? Yung mga pumapasok sa network marketing at alam mo na hindi siya seryoso, number one, nag-join yan kasi sa posisyon o nag-join yan kasi naniwala siya na magbibigay lang siya ng pera, lalago yung business niya. Kahit hindi siya magbenta, kahit hindi siya mag-upload, kahit wala siyang gagawin. Maraming mga pupasok sa network marketing na ang tingin nila, mag-i-invest lang ako ng pera dyan. So, I've never seen that for my entire network marketing career na merong kumita ng malaki na ang tingin niya sa network marketing, maglalagay lang siya ng pera, patutulugin niya yung pera niya, tapos lalaga on its own. Wala po talaga ako nakitang ganun. Hindi ko po alam kung ano po yung pinangako sa inyo nung nag-pay in kayo o sino man po nag-present sa inyo. Pero kung nakikinig ka dito right now, maybe dahil sa fina-follow mo na ako or possible dahil sa, alam mo yun, dumaan lang sa'yo tong video na to right now, gusto kong sabihin sa inyo with all honesty, wala po talaga akong nakitang ganun. Meron akong nakitang nag-rank advance. Alam mo yun, kasi pwede naman yun. For example, meron kang 1,000,000, nilagay mo, tapos kinamada mo sa baba mo, pinili mo ng mga packages sa baba, nag-rank advance ka. Marami naman ganun. Pero yung sasabihin mo talagang legit na kumita, na talagang pumapasok ng income na tuloy-tuloy sa negosyo nila, na naglagay lang sila ng pera, na hindi sila nag-improve, wala silang ginawa. Wala po talaga akong nakitang ganun, guys. Sinasabi ko na sa inyo right now. So, isa sa mga hindi seryoso sa network marketing na naglagay lang ng pera tapos sa pag-aakala na lalago siya on its own. Wala pong ganun. Wala pong ganun. So, I hope, pero kung halimbawa, so mali pala, Gerard, na kapag may prospect ako, nasasabihin ng prospect ko na maglalagay lang siya ng pera. Pwede mo naman kasing ma-frame yun eh. Nasasabihin mo sa kanya, ibigyan mo siya ng tamang expectation. So, halimbawa, pag sinabi niya, sige, lalagay lang ako dyan ng 500,000. Yung mga ganong prospect, lagay ako ng 200,000 dyan sa'yo, pero hindi ako gagalaw. Sasabihin mo sa kanya, ito yung pwede mong kitaan dito ngayon, pero hindi ako, pero gusto ko iset yung expectation na, hindi po ito dodoble or titriple o magtutuloy-tuloy. Huwag na mangangako ng isang bagay na hindi ka sigurado. Gusto ko sabihin yan ha, type nyo clear kung maliwanag to. Huwag na mangangako ng isang bagay na hindi sigurado. O huwag kang mangangako ng isang bagay na ikaw mismo, alam mo na mababa ang chances na mangyayari siya. You can reframe your statement by saying to the prospect na ito yung pwedeng mangyari pero mababa ang chances nito. Maliwanag? So, halimbawa, sige, maglagay ako ng pera dyan, tapos, pero yung sasabihin mo, sige, maglagay ka ng pera ng 300,000 o 1.5 million o 2 million dito, tapos sige, ako nang bahala kasi papagalawin natin yan. Naku, mahirap yung ganun. Either wala ka, hindi kasi, kapag ganun yung mga statement natin, no, possible na hindi mo talaga alam, possible na naghahabol ka lang ng income or rank advancement, I don't know. Possible na alam mo pero hindi mo sinasabi yung totoo. So, wag ganun. No, kasi magba-backfire sa'yo yan kapag ginawa mo yung ganun. Okay? Maliwanag ba? Hello, Tina Katakutan. Magandang araw. So, possible yun yung isa sa mga bagay na hindi seryoso yung isang tao kasi yun yung tingin niya. Investment. Hindi po investment ang network marketing. Okay? Kung mag-i-invest ka nila naman, edi sa stock market ka na mag-invest. Ito po ay negosyo. Ibibuild mo ito. Maliwanag po ba? Ikalawa, malalaman mo na hindi seryoso yung isang tao kung testing the waters yung style. Ano, Gerard, yung tinatawag na testing the waters? Yung mindset niya, pagpasok sa network marketing dito, sige, try ko kung mag-work.
Usually, malalaman mo to na seryoso isang tao o hindi seryoso isang tao. Yung tipong kapag walang may nag-pay in, ayaw niya na. Pero kung may nag-pay in, nalagyan mo na spill overan, gagalaw. Pero pag wala na naman, ayaw na. So kapag nandun ka sa situation na yon at ganun yung mentality mo at nakikinig ka ngayon sa akin dito, pwede mo pa namang mabago yung ganung mentality. So paano kita i-encourage? Nandito ka na eh. Pumasok ka na. Why not bigyan mo yung sarili mo ng pagkakataon na matutunan siya? Alam ko, possible na hindi seryoso yung tingin mo sa network marketing kasi hindi ka naniniwala sa industry, hindi ka naniniwala na tatagal siya, hindi ka naniniwala na yung ganitong klaseng business nagpapaangat talaga. Possible yan. Or possible, tinitingnan mo, mas maganda ng ibang business yung gawin ko kaysa dito. Posible na nandun ka sa level na yon. Which is naunawaan ko naman kasi kanya-kanya naman tayong talaga ng pinanggagalingan. Tama ba? Pero, since pumasok ka na, bakit hindi mo na siya aralin? Maliwanag ba? Tama? So, kung ang tingin mo testing the waters ka, usually talaga pag mga testing the waters, possible siya, pero hindi talaga yung ganong mentality. Kasi may mga testing at saka trials ka sa business na to. Kumbaga marami kang pagdadaanan na challenges. What if yung piniin mo na 2, 3, 4, hindi magtuloy? Hindi ka na rin magtutuloy. Yun yung mga, yung tatry ko lang, ganun. Pag may bumili ng product, pag wala, hindi ka tutuloy. Guys, kahit anong business ang simulan mo, hindi talaga mag-work yung ganun. Kailangan, pwede kang magsimula at some point na may doubt ka. Hindi ko naman sinabi na lahat na nagsisimula sa network marketing, full talaga na sold out sila. Hindi naman ganun yung sinasabi ko. Pero, since pumasok ka na, why not? Bigyan mo yung sarili ng pagkakataon na day by day, week by week, month by month, year per year, ini-improve mo yung pananaw mo sa negosyong ito. Tama ba? Like, halimbawa, may mga negosyo na naman ganun eh. Like, kahit nagsimula ka ng restaurant business or any career, may mga time na, nagsisimula tayo na hindi ka naman sigurado. Pero I hope, kung nandun ka sa posisyon na yon na testing the waters ka ngayon, tinatry mo kung nag-work to or hindi, bigyan mo sarili mo ng pagkakataon. Okay lang ba? Type nyo yes. Hello, Justino Tagsip. Gandang araw. So, yun yung isa sa mga, number one, yung mga hindi seryoso, usually investment ang tingin sa network marketing. Maglalagay ng pera pero ayaw gumalaw. Ayaw magbenta kasi busy ako, kasi ganito, hindi ako marunong magbenta. No? Maglalabas ako na maglalabas ng pera, hindi nag-work yung ganun, guys. Huwag kayong mangangako na tuloy-tuloy magiging income. I don't know, parang sa akin hindi talaga ako agree sa ganun eh. Siguro the way lang talaga ng pagbibuild ko, pero hindi talaga ako agree sa ganun. I mean, huwag kang aasa na lalaki talaga yung income mo. Okay? But most probably, pag nag-die down ng excitement mo dyan, mahirap yung ganun. So, kailangan sa una pa lang set na yung expectations. Number 2, yung mga testing the waters, hindi seryoso usually yan. Pero may mga time, pero pwede pa namang matwist. Since nandito ka na, alam mo yun. Number 3, malalaman mong isang tao kung hindi siya seryoso sa network marketing business niya, kung hindi siya nag-aaral. Hindi siya nag-aaral, hindi niya inaaral. So, nga naman, bakit mo aralin kung alam mong kung hindi ka seryoso sa isang bagay? Diba, malalaman mo ng isang tao kung seryoso sa'yo, kung nagtitake siya ng effort na kilalanin ka. Tama? Malalaman mo ang isang tao na mahal ka ng isang tao kung nagtitake siya ng effort na aralin kung sino ka. Tama ba? Hello, Lizelle. Magandang araw. Tama ba? Diba? Pero kung hindi nag-e-effort yung isang tao na kilalanin yung attitude mo, kilalanin ka, most probably wala siyang interest sa'yo. Pero malalaman mo yun eh, di ba? Like halimbawa, kung kami ni Mrs., no? May 2 kaming anak. Every time na nakaupo kami ni Mrs., inaaral namin, it's joy. It's a joy for us. Sige, ikwenta ko sa inyo. It's a joy for us to notice improvements ng anak namin. Halimbawa, yung pinakapanganay namin, 7 years old, nag-aano right now, homeschooling. We love to learn yung growth niya. Inaaral namin siya. Uy, ganito na siya right now. Halimbawa, 3 weeks na siyang hindi naglalaro ng gadget. Nakita namin yung improvement niya sa focus. Inaaral namin. Yung maliit namin na anak, yung 2 years old. Every day, tinitingnan ko siya, natatawa ako, natutuwa ako pag tinitingnan ko siya. Kasi mahal ko eh. Isa sa mga reasons na mahal ko yung anak ko kasi inaaral ko kung sino siya. Misis ko, inaaral ko yung attitude. Magta 10 years na kami next year na married. And nung nagsimula kami sa marriage namin, ang dami naming away. Kasi ang dami naming away. As in parang napagod kami, palagi kami nag-aaway. Until such time na sabi ko, why not aralin ko yung mga trigger points, ba't kami palagi nagko-conflict? Inaaral ko yung attitude niya. Mahal ko eh. Ganon din sa network marketing. Isa sa mga indication na hindi seryoso ang isang tao kung hindi siya nagtitake effort na aralin. Yun eh. Kung hindi nagtitake effort yan na mag-aral, mag-training, magpa-mentor, hindi seryoso yan. And
Kaya I really appreciate guys na nandito kayo right now, nakikinig sa akin. Iba't ibang companies man kayo. Ako, iba rin yung company na binibuild ko for most of you. Pero you're here, you're listening. Ibig sabihin, one indication na yun na seryoso ka sa network marketing business mo kasi nag-aaral ka. Okay? Another one, inaaral mo. Another one is, nag-i-invest ka for personal growth. Nag-i-invest ka for personal growth. Hindi ka nagdadalawang isip na maglabas ng pera para mag-improve ka. Guys, kapag nag-i-invest ka ng pera para mag-grow ang skills, ang mindset mo, isa sa indication na seryoso ka. May mga programs tsaka coaching ako. And nung mga nagsisimula ako na mag-offer nito sa karamihan, marami akong natatanggap na mga comments sa section na sinasabi nila, bakit pa ako bibili ng course mo? Ba't pa ako kukuha ng program mo? May libreng training naman kami sa company namin. Okay, papaliwanag ko sa inyo to. Totoo yun. May libreng training ka. Pero sigurado ako, majority of the time, kung hindi ka maniniwala sa akin ha, na alam ko. Ang training na sinasabi mo, NDO, mind setting, power, ABC rule, hindi naman mali yun. Pero yun yung sinasabi mong training, wala namang problema. Kailangan naman yun. Pero kung hanggang ganun na lang ng paulit na ganun na lang ang training na pinakikinggan mo. Hindi ba this time baka kailangan mo na ng ibang mga perspective? And that's what I love about our mentorship. May mentorship ako yung offer one-on-one mentorship. Iba't ibang companies to guys ha. I'm teaching, helping them to grow in their network marketing company. Na-amaze ako kasi I'm teaching them different perspectives. So, ang maganda kasi sa mentorship, hindi ako apply nila eh. So, they pay me to teach them. And alam nila, kasi minsan kung apply mo, minsan yung nagpo-force sa'yo, parang feeling mo, ay may may personal interest tong apply ko, kaya kasi gusto niya kumita. Ako wala. Yes, you hired me, pero I'm here to train you in a different person. Nakikita nila yung ibang perspective. So, I also offer programs. And some people say, ba't hindi mo ilibre kung gusto mong tumulong? Hindi ko ililibre kasi may mga program ako na free. Like ito, if you don't want to pay, just listen to my free content. Wala namang problema. All my free content, valuable naman yan eh. Marami nga ako nasabi sa akin, Coach, free content mo pa lang, umuusad na business ko. If you don't want to invest, if you're someone na hindi ka maglalabas ng pera, wala namang problema. Just watch my free content. I have free webinars, attend. But I reserve the paid specifically for those who really wanted to know specific tactics or specific strategy. Doon mo malalaman na seryoso yung tao. So, I don't buy into the idea na palaging libre lahat. You have to invest. Sabi nga nila, put your money where your mouth is. Ibig sabihin, kung sold out ka sa network marketing, bakit hindi ka mag-invest? Tama. And ang pinakamasarap na investment dito kasi, personal development, para naman sa sarili mo. Hindi naman para sa ibang tao. Kasi tingnan mo to, halimbawa, kung may restaurant ka. Pag sinabi mo nag-invest ka sa restaurant, usually nag-i-invest ka dyan para sa decor, sa internal, alam mo yung design, bagong upuan, I mean, you invest on that. May invest ka rin sa sarili mo. But dito sa network marketing, ang pinaka-investment para sa growth mo. At first, hindi ko naintindihan yung parang hindi ko mag-gets, pero yun pala yung totoo yun. So if people would say na seryoso sila tsaka hindi sila nag-i-invest, hindi sila seryoso. So, gano'n lang. Kung sanay ka pa sa mga libre lang libre lang, wala namang problema. Kung nagsisimula ka pa sa network marketing at saka malaki kasi Gerard yung nilabas ko sa business ko, walang problema, okay lang. Pero yung sasabihin mo na tumagal ka na sa pag-network tapos may mindset ka pa na gano'n na libre sa amin, ganito. Maniwala ka, alam ko yung mga libre. May mentor na ako, may apply na ako. Edi okay, good kung may applying ka na. Yeah, pero is it an amazing thing for you to have another one who would teach you and help you? Do I make sense? Patrick Novian, hello. Magandang araw. Rian, magandang araw. Kamusta kayo? Good to see you here. So, yun. Number one, alam mong hindi seryoso yung tao kung feeling niya mag-i-invest lang siya pero hindi siya willing gumalaw. Alam mong hindi seryoso yung tao kung ang tingin niya dito parang loto. Tama? So, hindi siya seryoso kung hindi niya inaaral.
Hindi siya seryoso kung hindi siya nag-i-invest. Make sense? Natututo ba kayo? Type nyo nga learning. Kung natututo kayo. Yan. So, you would know if the person is on its way to success. Depending on saan niya binibigay yung focus tsaka energy niya. Yan. Oh, by the way, yung second thing pala, sorry, kanina ko pa iniisip, testing the waters. Wala kasi akong script dito, guys. Ano lang to? Nasa mind ko lang siya. Testing the water siya. Parang kung mag-work, edi okay, kung hindi. So, kung saan man ka man na aspeto right now, ito, alam mo kung seryoso. So, ito yung apat na aspect, no? Another one, by the way, ito pa pala. Malalaman mo na hindi seryoso ang isang tao. Kung hindi siya seryoso sa pag-network, kung lulubog, lilitaw siya. Kung kailan lang feel, ganun, alam mo yun, after 6 months, papapakita. After naman, wala na naman. Pa on-off, 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 on-off. Madali naman kasing mangako, guys. Lahat naman tayo, di ba? Like, words are cheap unless it is backed up by action. Ang mga salita natin ay walang halaga unless ang ating mga gawa ay magpo-prove ng ating mga salita. Okay? Hanggang ang ating gawa ay magpapatunay ng ating salita. Ang ating mga salita ay walang bisa o walang halaga. Maliwanag? Type nyo nga clear kung maliwanag. Yan, natututo ba kayo, guys? Yes. So ululubog lilitaw. So those are 5. So ngayon, paano mo nalalaman na seryoso yung isang tao? The way that person invests focus, energy, money, resources. If you're really serious about winning in network marketing, that's the one thing. And malalaman ng mga tao yan. Malalaman, makikita kapag nakikipag-usap ka sa tao. Ngayon, kung nagsimula ka sa network marketing na may duda ka, lahat naman tayo nagsimula na may duda, huwag kang mag-alala. Ako, nagsimula sa network marketing, may duda rin naman ako. Lahat naman tayo may nagsimula na may duda. Pero, bigyan mo ang sarili mo ng pagkakataon na lumabas sa mga duda. Okay? So anyway, gusto ko lang sabihin, talking about investment or focus or aralin, bukas again guys, meron tayong webinar. October 25, 8 p.m. Philippine Standard Time. Okay lang ba kung may notebook ka dyan? Pakisulat nito. Kasi marami nagtatanong sa akin, Coach, anong oras? 8 p.m. Philippine Time. Bukas na to, October 24 tong video ko. Bukas, October 25, 8 p.m. Philippine Time. Kung hindi ka pa nakaregister, i-check mo dyan sa may comments, pinned comment, or dito sa taas sa caption. Nandyan yung link. Pero kung nakaregister ka na, paki-standby sa email because sa emails ako nagsasend ng reminder. Okay? Exciting ba? Tomorrow, we're gonna talk about 3 secrets to dominate your network marketing business. If you're someone that wants to learn about that, I've been preparing the slides. I'm really excited what to share with you. As in, super excited ako sa i-share ko sa inyo. You wouldn't want to miss this webinar, I'll tell you. Okay? So, siguro, sa kalagitnaan ng mga pagdududa ko sa negosyong ito, nanaig pa rin yung curiosity tsaka yung desire ko na umangat dito. Actually, kung titingnan ko yung career ko, okay naman yung career ko, guys. Okay na ako sa career ko before. Bilang OFW, seaman ako before, okay naman eh. Okay na ako dun eh. Pero sabi ko, sandali lang. Kasi I was 23 years old na na-introduce ako sa network marketing. 24 years old. And ang sabi ko, okay, I wanted to make sure na gusto kong aralin to. I wanna learn this. I was curious about this. Guys, hindi ako pinanganak na gusto ko mag-network. Lahat naman tayo dito, most probably, first generation na network marketer ka. Tama? Tama ba? First generation network marketer ka. Lahat tayo dito, 99% sa atin dito, wala namang sinasabi na third generation na lolo ko, networker mo. Hindi naman eh. First generation network marketer ka. Lahat tayo nasa first generation. Tama? Nag-try ka, sumubok ka na eh. Okay? Madadalas sa inyo dito, nakikinig sa akin, possible, marami ka pang stocks dyan. Diba? Hindi ka pa kumikita. Kaya ka nagdududa. Normal lang naman yun. Hindi mo pa napoprove. Hindi mo pa nakikita yung ganda ng network. Kasi hindi mo pa nakikita yung fun part. Sinabi ko sa team ko nung this week, sabi ko sa kanila, wala pa kayo sa fun part, sabi ko. The fun part is where you see every week after week na may commission kayo na pumapasok.
Kasi weekly yung payout namin sa company namin. Week after week, may income ka. Sabi ko, every single week may pumapasok na income. Yun yung fun part. Pero right now, sabi ko, trabahuhin muna natin. So sa karamihan sa atin na nandito, ang prayer ko dumating ka dun sa fun part na week after week mo pumapasok na commission sa'yo. Or baka daily payout kayo or monthly payout kayo. Month after month, day after day, mo papasok na commission. May check kang nakukuha. Tama? Exciting? Tama? So, if you will just understand how network marketing works, this is an industry na hindi mahirap mahalin. So Gerard, gusto ko lang malaman paano yung mga negative about the industry. How about the negative part ng industry ito? Yung mga negative part ng industry natin, hindi natin siya iti-take for granted. Marami rin tayong matututunan doon. And sa pag-aaral ko kung bakit maraming mga negative sa network marketing, naunawaan ko na dahil sa yung mga napasukan nilang sistema, hindi maayos, or pagpasok nila, iba lang yung pag-unawa nila, or iba yung pinangako sa kanila. Possible, sinabi, sige, mag-invest ka lang dito, lalaki yung income mo, kunin mo lang tong posisyon na to, wala kang gagawin. Or some of them are just making that excuse kasi ayaw na lang sabihin na sila yung nagkamali. Maraming mga reasons, but majority talaga ng mga pumapasok sa network marketing kung bakit sila they start to call this industry a scam kasi they felt like na-scam sila dahil sa naging experience na sa loob. So, kailangan may maliwanag na system ko paano natin iti-take care yung mga teammates natin, paano natin sila i-handle and all. So, in your case, I don't know, maybe nakikinig ka ngayon sa akin and you feel like parang feeling ko na-scam ako dito. Tingnan mo muna, kung may products ka naman at saka legit naman yung product ninyo at saka may maayos naman yung company, for sure hindi ka naman na-scam. It's just that, kasi possible kasi guys na pumasok ka tapos nag-quit agad yung direct sponsor mo, yung upline mo yung nag-pay in sa'yo. Nakakalungkot yung gano'n, no? Pero hindi scam ang industry. It's just that yung naging experience ng karamihan. So gusto nating baguhin yun. No? We want everyone to have an amazing experience pagpasok nila sa negosyo ito. And that's the reason kung bakit natin ginagawa yung content na to. No? In any way na magagawa ko para ma-encourage ka na ituloy at saka bumawi ka sa kinapital mo or at best talaga makuha mo yung pangarap mo through this industry. And yun ang goal natin for you. Right? Okay lang ba? Heart nyo naman to. Kung agree kayo, share nyo to. Tag nyo mga ka-teammates nyo dito. And kung hindi ka pa naka-register for tomorrow, October 25, 8 p.m., 8 p.m., alas 8 ng gabi, Philippine time. Bakit ko sinasabing Philippine time? Kasi marami sa atin dito mga kababayan sa iba't ibang bansa na nakikinig din sa akin. So, some are asking for recording. Yes, may recording siya if hindi makaka-attend. But if kaya mong umattend bukas ng live, I want you to be there live. Okay? Maliwanag ba? Sige nga, type nyo nga registered kung naka-register na kayo bukas. Kung hindi ka pa naka-register, click mo dyan sa may comments, may pin comment dyan at saka sa taas. Alright? Yun na naman for me guys. I hope marami kayo natutunan. If you find value to this, share mo and take one step at a time. I hope itong video na to nag-encourage sa'yo to take just one step. Hindi ko naman sinabi na talagang talunin mo yung pagbabago, but rather, ang hinihingi ko lang na at least move an inch. Gumalaw yung paniniwala mo at mag-curious ka, oh nga, why not? Dito na rin naman ako. Gawin ko na rin yung network marketing business ka. Okay? God bless everybody. You guys are all amazing. Ipanalo mo ang network marketing business mo. For those naka-register, see you tomorrow sa webinar natin, 8 p.m. Philippine time. Bye-bye.